Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kaniyang kalikasan, ngunit nagpapakilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang materyal at malayang magparoot parito. Malinis, nagtitiwala at di maaaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas at di malulupi. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak, hindi nababalisa, makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin at dahil sa kaniyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning na silahis ng kaniyang kalwalhatian, kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag, salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagaman siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal. At ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw, higit ang kagandahan kaysa mga bituin at higit pa sa liwanag, sapagkat ang liwanag ay nahahalinhinan ng dilim, ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya'y abot sa lahat ng sulok ng daigdig at maaayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano ba ang karunungan? What is wisdom? Ang karunungan ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos. Ito ay ang katangian ng Diyos na kanyang inihasik sa lahat ng kanyang ginawa. Kaya nakikisa ito sa mga katangian ng Diyos. Sa ating pagbasa ngayon, dinidescribe ito na mapagkawang gawa, na mabait, matatag, dalisay, maibigin sa mabuti, at parami pang mabubuting katangian. Dinidescribe ang karunungan na parang isang tao. Ang tawag dito sa literature ay personification. Kaya lahat ng katangian ng isang mabuting tao ay nasa kanya at higit pa. Siya rin ang nagbibigay ng kakayahan at katalinuhan sa mga propeta at sa mga taong pinadadala ng Diyos. Sa bagong tipan, tinatawag si Jesus na wisdom of God. Hindi na personified ang wisdom, naging person na siya. Nagkaroon na ng mukha ang karunungan at ang mukha niya ay si Jesus, ang anak ng Diyos na naging tao. Kaya mula sa pagiging katangian lang ng Diyos, ang karunungan ay kilala na kasama ng Diyos.
Hinahangad ng mga tao noon ang karunungan. Hinahanap-hanap nila siya. Ngayong dumating na siya sa katauhan ni Jesus. Kaya upang maging marunong tayo, kaibiganin natin si Jesus at tularan natin siya. Maganda ang ating narinig. Walang pinakamamahal ang Diyos ng higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Sa ating panahon ngayon, nawiwili tayo sa karunungan kung mayroon tayong mahigpit na kaugnayan kay Jesus. Siya ang gagabay sa atin sa buhay. Malulupig natin ang kasamaan kung kasama natin si Jesus at isinasabuhay natin ang kanyang mga aral. O Jesus, ang karunungan ng Diyos, gabayan mo kami ng iyong liwanag upang maging marunong kami sa aming mga gawain sa mundo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.